Happy Monday mga higalag mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pag-Sibya. Basaw nato ni ato ang memory text gahapon nabasa naman gud ni. Ang ato ang May 25 Mark 12:30. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Ana din na say with kay gadat man. So welcome kita sa itong pagpamalandong Bible study and lesson study on the words. Martin lesson karon kom yun yung God ay bigas sa Octology edition kon 8 parts atong textual sa itong presentation. So introduction long start na kita. Pull down yung mga status bar, makita itong pizza. Monday, May 25. O happy Monday mga higalag mag-isinan sa ato ang May 25. Largo kita sa ato ang calendar time mga gar. So nga inyong mga gabi tayo diha nga mga kalendaryo, no? I-open inyong mga Philippine calendar, Google calendar. Kaya niya kita sa May 25. Monday na to, no? Last na to nga Monday sa to ang May. Uy, Monday sa atong May, no? Kaya itong Monday, ang May 4, May 11, May 10. Pero ang last ato ang May 25. Wala ko kita sa itong Google Calendar kay wait Monday kita karon, no? Sa ato ang mga Katolik, ang ato ang Pentecost kibali gihapon nga Pentecost Monday, gahapon ng Pentecost nga Sunday, no? Lakang radayon tag isa ka adlaw. Kay pagabot sa 27 ang katuang atong Eid al-Adha, no, kang Abraham. Sa ato ang mga Muslim brothers nato, the one of the to, no? Sa ato ang Eid Mubarak nga greeting sa ato ang mga Muslim. Sumarago kita sa ato ang bantay panahon kay nakita appointment karon, no? So bantay panahon lokal, national, international hurricane the storm updates. Una rin kita sa atong lokal, ang atong high karon 32 degrees Celsius temperature, ang lowest 25 kaula pa nato cloudy. Oy, way bahid sa ulan na pero gamay ra kaayo dito ra kuno sa alas 2. So itong temperature karon 29 degrees Celsius temperature, sa alas 9 30 degrees temperature, alas 10 alas 11 alas 12 31 degrees Celsius temperature. Ang high na nga temperature dito ra sa ala 1 ang 32 degrees Celsius temperature. Sa atong alas 2 og alas 3 31 degrees Celsius temperature, na kuno chance sa ulan diha, no, nga 30% o 20%. Sa alas 4 30 degrees Celsius temperature, ug sa 5 29 degrees Celsius temperature. Sa ato pod nga alas 6, no, 29 degrees Celsius temperature. Tapos sa alas 7 alas 8 28 degrees Celsius temperature. Sa alas 8 na ano kuno chance pod sa ulan nga 20%. Sa alas 9 alas 10 alas 11 27 degrees Celsius temperature. O sa alas 12 ala 1 alas 2 alas 3 sa bukas ng mga kadlawon ang 26 degrees Celsius temperature. Sa atong alas 4 alas 5 ang 25 degrees Celsius temperature. Mao ka na atong lowest nga temperature. Largo kita sa precipitation, nay napuno diri. Wala may napuno. Ang 30 wa na niya gipuno, ang 30 40 ra yang gipuno diri. Katong 30% nga alas 2 wa niya gipuno. So in situation kita mga kampanyo, nabot na tayo ulan karon kasi wala. Okay ra po na way ulan kay malipay ato ang mga nas camping, no. Sa maulanan. Oh, atong dagan sa atong hangin. Nakita hangin karon nga 6 km/h, maning dagan 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3
3322. Mao kini ang ato ang kanang galaw sa ato ang hangin, no? So ang uban nato nga weather sa ato ang lokal, sa ato ang weather sa sunod na lang, no, kaya piki kita karon. Malago kita sa ato ang galaw sa atong kabulanan, sa atong transit, sun and moon, direction and the compass, constellation and the distance, among peace ug ang ato ang iyahang edad, no, sa ato ang bulan. Kay ang calendar days na siya, no, pero naapoy edad jud ang ato ang bulan, no, nga tag 30 lang ang iyahang edad sa iyahang cycle niya. So ang ato ang monpis karon, nakalapas na kita sa first quarter kato ang una nga half moon, no, o ato ang monpis karon waxing gabos sa edad sa bulan nga 8.83 days. So ato ang the moon iyahang direction, ay nabilo na po ni, below the horizon, pa atras na po ni karon. Og iyang direction is northeast, mo transit siya ti 1915 og moray sa 1305, mo sit siya 0124. Uy, sa konpod, no, og duol siya sa constellation nga Leo con Lion, no, at the distance 389,000 101.5, no, kay gairo gihapon palayo dito ang bulan. Marago kita sa ato ang dasan, direction sa atong dasan above the horizon is northeast gihapon, mo transit siya unya 1134 og mo rise siya 517, mo sit siya 1752. Ato ang dasan doon sa constellation nga Taurus, the Bull constellation, no, at the distance 151,801,885.5. So kana ang galaw sa ato ang kabalanan, transit sa atong sun and moon, direction and the compass, and the distance, constellation and the moon piece, no, o sa ato ang edad sa ato ang bulan. Lago kita sa ato ang galaw sa ato ang katubigan, mga kaibigan. Ato ang tide forecast sa Monday, May 25, 2026. Low tide, high tide, low tide, high tide, AM, PM, PM. So low tide sa gaina sa alas 12:20, no, AM 0.25 meters, 0.81 feet. High tide sa 7:23 AM, 0.88 meters, 2.89 feet. Low tide sa 12:06 PM. Low tide man sa yung PM, 0.69 meters, 2.26 feet. Ug high tide siya sa gabi 6.3 PM, 1.05 meters, 3.45 feet. So dire sa kayo ka problemahan, no. Bago kita sa ato ang bantay panahon sa ato ang nasyonal temperature sa ato ang Metro Manila. Uy, hala, ato pang ikuan ang ato ang favorite na paybooks kay nakasinati kita glino gabi, no, ang ato ang dakbayan unsa ba to siya nga habay kusog ato napabay lain kusog ana dito ang nakaigo, no.
Unsa kadto mga mualas dosihay na ba to? So sa atong Metro Manila, ang high sa atong Metro Manila 35 degrees Celsius ug ang low 27 degrees Celsius temperature. Lago kita sa atong favorite na P-box dire. Nabay ga color pula dire. Wala man ga color pula dire, hinay ra ito. Ang magnitude dire aw. Ala na ga color pula. 5.5 kasa ni. O mao ni May 25 12:48 PM day kadto no. 12:48 PM ang magnitude niya 5.5. So doon sa Bayabas, Surigao del Sur, sa Bayabas man ito. Surigao del Sur. Wala man pud say ko ano. Kanang aftershock no. So naadiri ang details dire ang intensity 4 sa Bayabas City, Tandag, Surigao del Sur no. Intensity 3 sa Caguaig Lingeg. Intensity 2 sa City of Isling sa Surigao. O sa Mungkayo. O nya na pa instrumental and intensities 3 sa Henon, Dayan, Southern Leyte. Intensity 2 sa San Francisco, Sogo dito gihapon sa Southern Leyte no. Intensity 1 sa San Fernando Bukidnon, Dulag. So kung sa Surigao ra siya nga intensity, kauban ra to diri sa ato ang Dakbayan no. Ang nasinati nga intensity 4 man siguro ato diri. So expecting damages no, expecting aftershock. Wala, yes kuno na kuno aftershock no. Beta na to na aftershock basig namakak na siya. Kaya naka 5.5. Ay naka aftershock gid ay siya oh. So ni aftershock gid ay siya. Sa Bayabas Surigao, aftershock siya 2.6, 2.1. Mara po na iyang aftershock niya no. So kana lang ato ang pag-celeb sa atong favorite na P-box. Lago kita sa atong the storm updates kung nangahilis na bagid ato ang the storm weather no katong atong invest. So isa na ni nabilin diri ang disturbed weather ang Invest 99W. Ga-steady naman po ang hangin 30 km per hour o 1,007 ang iyang pressure. So dili na siya makabagyo no, disturbed weather lang siya. So kana ang ato ang paglantaw no sa ato ang the storm updates and the NBES. So sa ato ang balitang sosyal kita, nakamonitor ang ato ang dakbayan sa earthquake ko. Serve kita sa atong Israel.
Unsay entry ni kabayan. Court Bridge sa Jerusalem sa buntag niya gitan-aw. Biha man tong masalod kung bagtas-bagtas ka mag-ulan. Ay layo man iyang siya. Be, sarap kita sa tungkol channel. Dapat kita sa series kasugod gabi eh. Nabay night to series. Uy, naman night to series kang Jess Alcedo. Series Shadow of His Love. Uy, Shadow of His Love ko, no? So, kanala itong pagsilip sa itong channel, atong kadalaan ng kakanalan. Naman ko no, trabaho po sa April Road, Dapid, no? So, kira po na, sakto nga ito ang mga urban drainage, no? So, hanay na dayon kita sa ato ang pagatunan. Welcome na kita, no? Sa ato ang pagpamalandong, no? Ano kita sa ato ang second quarter this year 2026. Lesson 9 kita sa series nga Sin, the Gospel and the Law. O ato pagkatunan ang stronghold in my relationship with God. Uy, stronghold mo naman po ka ng gira na stronghold, no? In my relationship with God. So magkatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional og ang ato ang hanay na nakitay morning edition sa ato ang devotional, no? Ang first part nato kini ato ang morning edition. Ang stewardship nato ka devotional reading ug ani kita sa ato ang opportunity ka Bible reading karon, no? First read kita. Ato pagbasahon ang Psalms 119:90 nga verse padulong sa verse 110. Umuram po na siya, no? Tapos second part nato atong desire of ages. Unsa atong desire? Atong desire, no, di ba siya sa atong mga youth ang desire of ages. Atong pagbasahon ang DE 594.1 to DE 594.4. So pat kuno ka paragraph basig isa ra ka paragraph atong basahon di ano kay hindi ta kay maglangan karon. Tapos third part dayon kita atong devotional for all Jesus wins. Nabasa man nato ni gahapon, tanaw nato ni basa man nato ni karon. Kung kuan basahon nato ning Bisaya nga edition diri, no? 25 man dito siya, nabutang na to 24 mao nang na 25 na to karon. Kay pang sa 25 man to. So man atong hanay sa ato ang devotional ang ato ang morning nga edition. Diri kita sa Sabbath school ang ato ang evening nga edition, no? Ato ang mga devotional per second og third nato nga part. Ato ang Sabbath school sa atong evening edition ang 4th, 5th og 6th nato nga part. So atong 4th part Sabbath school sa atong senior youth and sa atong professional, ato ang second quarter nga team growing in relationship with God ug lesson 9 nato nga series the sin problem. So tayo sa may paragraph atong basahon diri ano kay dito na siya magnify sa ato ang mga hamtong. Ang Monday atong pagabasahon ang May 25 sa magnifying the law in just nga portion, no? Tapos lago kita sa ato ang pre-part sabat ko sa atong mga junior youth nga barag mahamtong. Ato ang second quarter nga team ang SS Survivor Stories ug lesson 9 nato nga series ang AOEO, no? Army of One. Tapos ang ipabasa diri sa Monday ang 1 Thessalonians 5:22 ug 23. Tapos 6 part dayon kita.
Sabbath call sa ato ang mahamtong, no? Ato second quarter ng ating growing relationship with God sa 9 natin nga series. Parehara dito sa ato ang enversing the gospel and the law ug ato ang pagabasahon ang Monday, May 25, a stronghold in my relationship with God. Kung ito ba ang topic, no, kay stronghold ko, no, sa relationship nato sa Ginoo. So kana na ang ato ang mga pagatun-an nga atong gihan-ay o kini atong paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong minubos ang ato ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidiugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth. Ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Gospel Tilog ang Lam. Legam tos missionary and preachers, prepared kini sa itong mga kahimanan kabisay ng kagrupuhan. Ato pasalamatan magahong Diyos nga nihatag sa ginan patutang pamalandong sa iyang balaw nga pulong. Pulong may gahom atong kalan-on, bread of life, living water, source of life, lagad of love and justice og uniting heaven and earth ato adayon pag growing in our relationship with God. So sunod na nang ubang pasakali, no, kay nila mag-growing kita in relationship with God, mag-ampo, no. Kini ato ang pagpamalandong dirian na equivalent ta gini sa pag-ampo, no. Kay kumingo ka gwali ni labay na minaw, di walo? Habang kayo na minaw, no? Ampura ni siya, no, nga equivalent ang ato ang mga pagpamalandong diri, ah. So, magampo kamo sa ato ang pagsugod. Magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, ug ang atong pag-connect, no? Pag sumpay o ato ang pagpilit sa ato ang stronghold relationship with God, no, ang pagampo. So magampo kita sa ato ang pagatunan daygon ka o Diyos nga labing gamhanan nga anaa sa kahitasan sa kalangitan. Pagabalaano ng imong ngalan, panhi ang imong gingharian, paga buhaton gayud ang imong kabubuton. Ang imong kabuton maoy matuman sa kanunay. Nangamuyo na usab kami amahan sa kalanon sa matag adlaw, labi na gyud sa physical nga ihatag mo kanamo ning adlaw. Og nining kalanon nga among pagatunan nga stronghold in my relationship with God. Ikaw maghatag og sustansya sa spiritual na gini amahan nga makapalig-on kini kanamong tanan nga masabtan namo kini og maaplikar kinis kinabuhi. Pasayloa kami sa among kasalanan na mahanay mo sa pulong sa batok sa huna og kami usab makapasaylo sa nakasala kanamo. Nagampo kami kanunay sa proteksyon nga mayuway kami amahan. Ipahilayo kami sang matang sa kadautan no luwas sa kami o basko galig-o na kami sa kanunay. Amo gilauman ang mga pag-ampo tungod lamang sa ngalan sa amo ang Ginoong Hesus nga personal naman lulawas nga maugayutag iya sa gingharian sa gahom og sa himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Bueno, malago kita sa ato ang first part, no, ang pagbasa nato sa Salmo. First read na to 119 verse 90 parang sa verse 110. So it yan yung mga gadget ug mga puno diri sa naiga thumbs up. Ato yung basahon ang imo pagkamatinomanon alang man ngadto sa tanang mga kaliwatan. Emang gatakad ang yuta og kini nagapadayon sumala sa imong tulomanon. Sila nagpadayon hangtod neneng adlaw kay ang tanan nga butang maoy imong mga sulugoon. Gawas ko ng imong kasuguan, mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit. Mahanaw unya ako
Dili ko gayo di kalamta ng imong mga lagda. Kay tungod kanila, gibanhaw mo ako. Ako imo man, wasa ako. Kay gipangita ko ang imong mga lagda. Ang madautan na naghulat kanako sa paglaglag kanako. Apan ako nagapalandong sa imong pagpamatuod. Nakita ko ang katapusan sa bugos nga pagkahingpit. Apan ang imong sugo halapad sa hilabihan gayud. Oh, hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Nga mao ang akong gipalandong sa tibok nga adlaw. Ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong makaaway sugo kung manggialamon. Kay sila ani akan ako sa kanunay. Adun ako ay labaw pang salabutan kaysa tanan ko nga mga magtutudloy labaw ko sa labutan. Kay emong mga pagpamatuod maoy akong gipalandong. Labi pang mas sinabuton ako kaysa mga tigulang tungod kay gibantayan ko ang imong malagda. Uy, advantage kayo no? Gikan sa tanang mga dalan nga dautan gipogngan ko ang imong matiil aron nga ako makatoman sa imong pulong. Wala ako tumipas gikan sa imong mga tulumanon kay imong gitudloan ako. Pagkatamis gayod sa imong mga pulong. Sa akong pagtilaw, wala bing matamis pa kaysa dugos sa akong baba. Pinagi sa imong mga lagda nakabaton ako sa labutan. Tugon na inigidamtan ko ang tagsa kadalan sa kabakakan. Ay imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil. O kahayag sa akong alagi anan. Nakapanompa ako o matud-an ko kini. Nga ako nagabantay sa matarong mong mga tulumanon. Ginasakit ako sa hilabihan gayud. Buhion mo ako o Jehova. Sumala sa imong pulong. Dawata nangaliyok po ako kanimo. Ang mga halad nga kinabuton sa akong baba. O Jehova. Tudloy ako sa imong matulumanon. Ang kalagkos kanunay ani asa akong kamot. Apan wala ko hikalamti ang imong kasuguan. Gibatangan ako gletag sa madautan. Apan ako wala may salagi kan sa imong malagda. Umao na ang Psalms 119 verse 90 parang sa 110. Malago kita sa ato ang second part sa atong desire, no? Atong desire of ages. Di ba siya na sa atong mga youth, basaon siguro nato ni tanan, no? Kay di pa makaikuha ng atong oras. So atong basaon ng upat ka paragraph sa chapter 65, the temple cleansed again. With intense interest, the multitude awaited the decision. They knew that the priests had promised to accept the mystery of John, and they expected them to acknowledge without a question that he was sent from God. But after comparing secretly together, the priests decided to commit themselves, hypothetically professing ignorance. They said,
We cannot tell, neither tell you, said Christ, but by what authority I do these things. Scribe, priests, and rulers were all silent. Baffled and disappointed, they stood with lowering brows, not daring to press further question upon Christ by their cowardice and decision. They had in the great measure forfeited the respect of the people, who now stood by amused to see this proud, self-righteous men defeated. All the saying and doing of Christ were important, and their influence was to felt in ever increasing degree this crucifixion and ascension. Mainly those who have anxious and awaited the result of the question of Jesus were finally to become his disciple. First drawn toward him by his words on that eventful day. The scenes in the temple court was never to fade from their minds. The contrast between Jesus and the high priest, as they talked together, had marked the proud dignitary of the temple was clothed in rich and costly garments upon his head, and glittering tiara his bearing was majestic. His hair and his long flowing beard were silver braids. His appearance awed and beholders. Before his august personage stood the majesty of heaven without adornment of the slave. His garment were travel stained. His face was pale and expressed the present sadness, yet right there were dignity and benevolence that contrast strangely with the proud and self-confident and angry air of the high priest. Many those who witnessed the words and deed of Jesus and disciple from that time enshrine him in their heart as a prophet of God, but as a popular feeling torn in his favor. Hatred of the priest toward Jesus increased. The wisdom by which he escaped the snare set for his feet, being a new evidence of his divinity, added fuel to their wrath. So ito yung basa ng last nga program. In his contest, away the rabbits. It was not Christ's purpose to humiliate his opponents. He was not glad to see him in a hard place. He had an important lesson to teach. He had mortified his enemies by the allowing them to be entangled in the net they had strayed for him. Their acknowledged ignorance in regard to the character of John baptism gave him opportunity to speak, and he improved the opportunity to presenting before them their opposition, adding another warning to many already given. O human kita diha sa ato ang Desire of Ages, lago kita sa ato ang devotional for all Jesus wins, no? Nabasa naman to ang May 25 sa English, basahon nato ni Bisaya.
Sa ating basa na sa ubos na ay kamot gatudlo no iyang sumaryo no ato ang Jesus wins so celebrating his victory sa ato ang Mayo nga team ug ato ang pagbabasaw ng May 25 kon Mayo 25 iyang sumaryo katong summary. Ang kay sa Marcos 12:30 higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tibuok mong una-una, tibuok mong kusog. Makuno no na example diri Ang mga tigbaleta emotional kaayo nga halos dili sila makasulti. Napuno usab sa luha ang akong mamata. Sa lawas ni Sergeant Helos o sa kabayani sa pagpamusil sa Thousand Oaks, California. Gidala sa auto sa Ventura Freeway. Gihatag niya ang kinabuhi sa pagsulay sa paglawas sa kinabuhi sa uban. Samtang nag-agi ang prosesyon. Ang tanan mihunong isi pag-ila sa iyang katapusang sakripisyo. Ang matulay sa overpass puno sa mata. Ingon man ang kadalanan sa kilid, libuan ang nagtigom aron sa pagpasidungog kaniya. Matinahuron natong gipasidunggan ang mabayani nga gawas nun og mahigugmaong naghatag sa ilang kinabuhi. Matinaman bayani no? Gipasidunggan unsaon nato pagpasidungog kang Hesus. Kinsa naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Sa panahon ni Jesus Adonai 613 ka detalyado nga mga balaod. Sa balaod nga tukod og sa mga eksperto sa rehayon kanadto naglalis kung haini-ini ang labing importante. O sa ka-eskreba ng utan na kang Hesus. Unsang sugoa ang onas tanan. Mabasa ka na sa Marcos 12:28 na. Tingali motubag si Jesus o sa kaprayedad nga lestra nga magamit natong tanan. Inon gisumada ni Jesus ang balaod gamit ang usa ka importanteng pulong, gogma. Higugmaa ang Diyos og ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Ang Griegong berbo mao ang agapao. Agapao. Ang kinaiyanhong gidasig gihatag sa Dios sa pagsalig og debosyon nga mawang tubag sa iyang hingpit bug-os nga kasing-kasing nga gugma og debosyon alang kanato nga mersulta sa iyang katapusang sakripisyo. Kita nahigugma kay siya unang nahigugma kanato sa 1 John 4:19. Metobag si Jesus sa mga polo nga Deuteronomio 6:4-5 ang gibasa sa adlaw-adlaw sa mga debutadong Hudyo ug sa Leviticus 19:18. Gusto sa Diyos nga ang tanan nato, ang tanan natong kasing-kasing, ang tanan natong kalag, ang tanan natong nauna, o tanan natong kusog. Dito sa Marcos 12:30 no? Ug mao ka na ang iyang angay. Tungod kay gihatag niya ang tanan niya. Kini nga tubag sa gugma, devotion. Mas bilinhon kaniya kaysa besan unsa pa nga naa nga nabuhat nato. Mas 33 no?
hinaot nga dawato nato ang dugang pa sayang gugma. Ubos sa higugmaon siya pagayo. Aron si Kristo magpuyo diha sa inyong makasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Og kamo nga nakagamot og nagatukod sa gugma, makahimo sa pagsabot oban sa tanang mga balaan. Kon unsa ang gilabdon gitas-on kahabugon og giladmon. Og aron mahibaluan ang gugma ni Kristo nga labaw sa kahibalo, aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Diyos. O sa mga taga-Epeso mabasa, no? 3:17-19. So manakita sa ato ang mga devotional, ato ang morning edition. Ang first, second, ug third nato nga part, no, ato ang devotional. Bago kita sa ato ang mga sabat ko lang atong evening nga edition. Ato ang mga sabat ko lang 4th, 5th, ug 6th nato nga part. Lago kita sa atong 4th part, no? Sabat call sa atong mga senior youth, yung daw sa atong mga professional sa kanang quarter nga team, growing in relationship with God, sama sa ato ang mahamtong. Lesson 9, the sin problem. Ang ipabasa dito sa Monday, May 25, maglipaying dala. Sa basahan nato ng introduction, kaya dito nato nag-ipa magnify sa atong mahamtong, no? Pareha naman sila. Sa English nga portion, the Sermon on the Mount challenges us to look deeper into God's law and deeper into our own hearts. Many people in His audience pride themselves on their hand, washing their regular prayer and fasting, their tithes paying, etc. They focus on a certain external that made them look good, while neglecting more serious heart matters. As is taught the deeper spiritual meaning of the law. He showed them the sin that were hindering their relationship with God. The same issues still challenge our relationship with God today. Consider the word of Jesus. So ato na siyang sumpayon dito sa atong mahamtong, no? Manakita diya sa end verse. Marago kita sa ato ang pre-part, sabat ko sa atong junior youth nga barang mahamtong. Ato ang second quarter nga team SE sa Bible Stories. Lesson na ato nga series AO, Army of One. Ang ipabasa diri sa 1 Thessalonians 5:22 ko, no? Niya 23. So ato ani siyang pagabasahon sa ato ang KJV nga version. So nagkanayan diri abstain from all appearance of evil. Yung 1 Thessalonians 5 verse 22, no? Nga palayo gyud sa tanan nga dagway sa dautan, no? Appearance, no, of evil, abstain, no? Og sa verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. O mo itong tambag, no, nga abstain, o niya na doon siya mga pagpanalangin sa imuha kung maka-abstain ka sa appearance of evil, no?
Ang Ginoo kuno muhatag kuno kalinaw ug mo santipay pagig kanimo no, holy kuno kinatibuk-an unya iampo pagig ka, your Holy Spirit soul body preserve blameless. Oh, wala kunoy ugaw no. Ano ba sa insight? So from the words in the box below, to write synonyms the words and the list below. Ang persuade, ashame, persecution, captive, sentence, advocate. Synonyms ang mga iya ko ng synonym diha no, atong mga corner ang mo answer ana. Malargo na kita sa ato ang mahamtong sabat call na yan sa atong mahantong last nga hugna no, ato ang 6 part sabat call sa atong mahantong atong 5 part nga team growing in relationship with God ug lesson 9 na taga sa scene the gospel and the law. Uy, law man ni no, law pa ba ni ang scene gahapon tong scene karon aning gospel basig na ni ini order ani no. So ato pagatan-an sa ato ang Monday, May 25, a stronghold and my relationship with God. Aman na nabutang sa luna sa gospel. So gamitan yung mga lesson diha mga ka-brother, mga ka-bro, atong browser mga ka-bro. E-browse atong browser mga ka-bro. sabbathschool.benedict.io/in para sa English. Pag nasa may click tong atong image no nga growing in relationship with God, okay, click na to ang lesson 9 katong sin the gospel and the law. I-click dayon ato ang Monday. Tapos on dayon ato ang mobile view. Pag-click ana makita na po ato ang cross nga nas Dublin no. Welcome na kita sa itong pagtuon mga matutuon sa pulong sa Just Learners of the Scripture kapaglaom kapalandong brethren and friends, minahalagong wapalangga sa Diyos at pagkatunan ang a stronghold and my relationship with God. Sa balik kita o pagtuki sa atong stronghold, pamining kita kang kapilot, mining kapilot. So meaning sa stronghold, ang stronghold in scripture refers to fortified place. Fortified place. Something that hard to tear down. Spiritually, it's described entrance pattern of sin, destructive thoughts and attitude that resist God, truth, and keep us bound. O 45 place ko no. So kanaan lang sa atong pagkuan kay 45 place. Ito basa na insight. There are many messages in the Bible that speak about relationship with God. Other verses that prevent us from growing in Christ. Consider these words from Paul and Jesus. Therefore let him who think he has done take heed lest he feel. Oh, manano nga teksto. Basahan ito sa KJV nga version sa 1 Corinthians 10:12. Therefore let him that thinketh he has done take heed lest he feel. Oh, di ka pa hinambog no. Kaya bisa pa kuno nakabarog siya mahulog.
Like Samson, self-reliance will bring you down. Kato ka Samsung, no? Do not sound trumpet before you as a hypocrite do. Do not sound trumpet before you as a hypocrite do, that they may have glory from me. Ay, kato ng paghatag nga magka-trumpet, no? Sa Matthew 6 daw, therefore when you doest thine alms, do not sound trumpet before thee, as hypocrites do in the synagogues and in the street, that may have glory men. Verify, verily I say unto you, they have the reward. Grabe ba po na magpa-trumpet naman maghatag, no? Stop telling everyone how good you are. Hala ka na, siya pa. Kontradi ko naman ito. Tabi-tabi ni mo sa kakamaayo, no? Sabi ko na, mas maayo pa ko sa iya, ha? Di ano? Stop ko na, no? Kaya daghang kong nahimo, no? Be humble, as Jesus was humble. But I say to you that whoever look as a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eyes cause you to sin, pluck it out and cast it from you. Sa Matthew 5:20-29, nakato nang mulikay ka sa dautan, no? Abstain gihapon. I'm doing appearance of evil. Do anything to remove the lust from your heart, because it's barriers to your relationship with God. Judge not that you be not judged, for with what you judgment you judge, you will be judged. Amaw ning dapat mauna-una sa atong mga katabi-tabi, chismis-chismis, no? Nga kung sa'yo mong i-chismis sa uban, mo po i-chismis sa imo. Di ba, no? Ano, padayo ba kang chismis, no? Kung chismoso ka, sabta na po na po mag-chismis sa imong likod, no? Judge not that ye be not judged, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure you made, it shall be measured to you again. O tanaw ra gud ng Bible, no? Mabay ang atong balaod gahimo gid og kaso ang libel, no? Mga sala sa kanang mali nga mga paratang, no? Stop being so critical and judgmental of others. Stop na gid ko, no? God is the judge, so let him be so. Sa 1 Corinthians 4:5, no, therefore judge nothing before the time until the Lord come, about will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsel of heart. And it shall every man have praise of God. But say to you, love your enemies. Oh, balik na po na. Bless that who curse you. Do good to those who hate you. Pray for those who faithfully use you and persecute you. Nabalik na sa Matthew 5:44. Stop hating your enemies. When you feel negative toward those who treat you badly, it instantly places a barrier in your relationship with God. O na, barrier na, no, kay wala makasamod. Di ba, no? Maguna-una na sa uli mo pagbalo sa iya, no? Nga dapat ang Ginoo man ang mobalo sa iya, no? Dili man ikaw. Pero kung ikaw ang nagunahon na, nakahimo na siya barrier, no, sa relationship sa Ginoo. And instead, start praying for your enemies
And see how this changes not just your walk with God, but also your relationship with others. Umato ang tambag no nga prayer no sa Ginoo. But I said to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Oh, di ba? Nagirason sa Ginoo no nga kanang masako ka nga walay cause, no? Nga anak ko no kasukmanan. Grabe, no? Sa korte na to sa itong Pilipinas, wag na siya big deal, no? Kay masako mga nga way dahilan, no? Tanan ba yan mo nga kuan na ba kay witness, no? Pero kung wala kayo dahilan, dili ka na sa big deal sa atong ang kanang korte or sa ato ang batas. Gawas lang yun kung nana siya ay kanang action of crime, no? Diha na musulod ang ato ang batas, no? Pero sa Ginoo, bisan pag walay action of crime pero masuko ka sa imuhang nga walay cause, no? Sige na kag bagot-bot nga walay cause kay di ka ganahan, bantayan nimo, no? Kay naanay judgment sa imuha, no? Perhaps you've been justifying why you tell at those close to you. How is your anger impacting your relationship with God? O kanang anger, no? Apil na siya maka barriers, no? Not to mention those you angry at are just a few areas that make us stumble. So moto siya, no? Few areas that you make you stumble. This one about you should do when your hands be nice cause as the sin. What is this warning us about? O kadto nang sa kuano. And whoever shall open one of these little ones that believe in me. O kinsa katong mga little ones, no, kadtong nagtuo sa Ginoo, no? Huwag na siya kakuanog bata lang, no? Little ones that believe in me. It is better for him that a milestone were hung about his neck. Oh, grabe, no? Ano, ginay. Parusa nga, bugat pa, no? Mas maayo pa kuno nga itambog siya dito sa dagat, butangan og bato ang iyang liog, no? And he were cast into the sea. O tanaw, wala good nang masako ang Ginoo, mark ra ba gid na, no? Kung kuan pa ang iyang pagpanalipod na sa little ones, no? Nga nag-believe na ipit sa Ginoo, no? And if thy hand offend thee, cut it off. Agisumpay di ay nididtruan, no? Sa little ones nga kanang sumpay sa iyahang kanang parusa, no? Nga maka open. Grabe nang open. Sa mga open? Be, sa open kapilot? Meaning kapilot sa open, be? Sayin bagi ng open, tanaw ito yung open ba? And a scripture, the word, gamitin may scripture, oy. The word open carries a deeper meaning of simply insulting or upsetting someone. Ay, insulting di ay ang open, no? Di lang siya angry, kundi nakay try to insult, no?
or gipa lagot gid mo upset siya someone, no? Open na na. It often refers to causing another person to stumble and repeat. O mao na no. Nga na open parehan ng mapasakitan nimo wa siya nakatarong og sanina o nya mapasakitan nimo og kanang istorya ma-open nimo no. So delikado. Or creating spiritual barriers between them God. Ang biblical meaning, Greco wrote, the New Testament often used as scandalazo, meaning cause stumble. Una po ko sa Romans 14, ang open, the harm on other believers, a conscience. Sa 1 Corinthians 8:9-13 na kuyawan na ni kapilot na to, ang ipagtubag mga teksto na. Exercising freedom without love can open weaker believer. Una po dahil exercise nga freedom nito lang no? Believer. Not just heart feeling. To open is to endanger someone's spiritual walk. Mao na no. Sa taas kayo ang explanation. So maunang di sumpay ni sa iyang kuan bising tuldok na siya sumpay na sa iyang paragraph no. And if thy hand open thee, cut it off. Ay mao day nang sa makatanaw ka sa tong mga reels karon. Ang mga isog mga tao putla na imong tiil og mga ikag pasaylos ako. Tagalog ka lang kuan, Tagalog ka lang. Espada putla na imong kabot og mga ikag pasaylos ako di ba? Adiri wala adiri. Kung ikaw nakako sa ato ang little ones nga dahilan ko no ang imuhang di gid ka mapatakag application ana no nga sa imo na imong gi-aplikar ang ibuhag ko alo dito day na sa rasad-an mo no panalipod no. And if thy hand open thee, cut it off. O di ba murag kuan ba nga kung ang sumada lang gyud nga dili ka maghimo og pag-open sa little ones no sa naipit sa Ginoo no kay bisig unsa nga mga dahilan kung mao kuno nang dahilan iputog na hutlo nimo no. It is better to thee to enter into the life man than having two hands to go into the hill into the fire that never shall be quenched. O mao to kunong dahilan no. If the worn diet not on fire is not quenched, and if thy foot offend thee, o apil ng upot no kay mao na usahay ang manipa katong kamot mao usahay manumbag no. Pero kung kadto kuno ang nakadahilan manumba putlon no, it is better pero dili na siya literal no. Kung kuan pugngan gid unta na nimo no kay di man na siya literal ang kuan panhampag ina kay makapugong no. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter half into life than having it to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. O mana nga. Pero pugnan lagi na no, di na siya literal kay bisan pag kana ang nakadahilan ang kamot ug ang tiil nga nakasakit ka, naka-open ka. Pero sa baptism, mapasaylo na ang imuhang pagka-open, no? So dili na siya literal nga putlo nimo, no? Kay makuha na siya ang kuan gid sa Ginoo nga dili ka mohimo, no? Kay mao na ang consequences sa imuha dito na sa iyang judgment, no? And if thine eyes open thee, o kanang eyes kay maupo nang sige bantay-bantay sig tanaw-tanaw. O nya magpataka ra ba nag-report, no? Pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into the hell where the worm diet not and the fire is not quenched. O mao na tambag yun sa Ginoo sa mga mo open, no? Nga hunong abstain, no? Any appearance of evil, sumpay ra man na sa ato man ang
maka-open ka sa little one sa naipit sa Ginoo, no? Dili lang sa mga bata lang. Di po na siya literal nga mapa ni mga bata. Kanang little ones nga naghatag yun paghigugma sa Ginoo, no? Kung ma-open ko na nimo, it is better, no? Nga parusahan nimo imong kaugalingon, di ba no? Kaysa mosulod ko na kasa ko ano. Pero wala gid ta ka ko ano literal diha no. Kay mahinlo ra na sa Ginoo kung dawaton nimo siya, no? Ang imuhang pag-open sa little one, no? Gibadlong nga gid ka diha nga dili ka mag-open sa little one, di ba? Murag gikuha na sa Ginoo nga balaod, no? Thou shall not open, no? No ba na sa atong balaod ang thou shall not open, pero murag gipa-emphasize na sa Ginoo kay grabe ra ba ka putlon ra ba na imong kamot, TL, mata, no? So, dili na si literal 1. Dili na siya literal. Ang literal diha, thou shall not offend, no? Dili ka manginsulto, no? Dili ka mo kanang matapubri kang dako, di ba? Tamayon nimo ang mga timawa, di ba? Sumaon ng stronghold sa Ginoo, no? Kay siya ang moparosa sa mga nag-open, di ba? So ato stronghold. Ani ang nakita sa ato ang conclusion question to finish the day. Ilang taon nato na ato ang panahon. Wala man gihapon tay ulan siguro, di man to kasulod tong ulan siguro. Pero kung na okay ra pud na no, ay boy na ana. Layuan talala to na bay na puno sa ato precipitation. Nay na puno dire sa alauna. Na kuno sa 40% nga makaulan sa alas 5. Pero moirog ba yan na imbis sa alas 5 pa muduol, no? Kaysa ayan ang humidity, sa humidity na niya, no? Na dako kay tag humidity 73. So na kuno ulan sa alas 5 alas 6 40%. Other mo sayo na siya kay naaman sa 40%, no? Onya sa alauna 40% pod. So atong high nga temperature 32 degrees Celsius temperature ug ang ato ang low 25 degrees Celsius temperature kaula pa nato. Cloudy, hangin nato, no? Karon 6 km/h ang kusog. Dito sa alas 2. So ano kita sa conclusion question at this juncture naka 1 hour kita, no? Basing nakamata na diya sa intig mata. Makapamahon na og sayo. Tapos sa paniod to makapaniod to na pod. Ato ang pani hapon makapanihapon og sayo, panigabi pa ni sa City 8 ni BGS katulog at sing kape yung watering. Comfort. Apa dai mo diya sa inyong kalanon kay ato paning tiwason nig kaon ning nabilin diri So ang conclusion question, katuning sa imposition niya. To cut off your hand or put or pluck out your eyes because it causing you to sin. Extreme. Oy dili sa personal sin, ha? Kuan. Dito na sa nakahimo kag sala sa usa ka tawo, no? Ato na gining gibalik-balikan mo ning na klaro nato ni kay basig sa personal nakasala ra ba ko ako. Dito na sa little ones kay imong na ko ano na open nimo. Mo na ito natulan diri nga balaod thou shall not open, no? To cut off your hand or put or pluck out your eyes because it causing you to sin is extreme. It was supposed to be. But this, how seriously this has seen its impact in our lives. O mga nagipasabot diya, no? Tungod sa sala nga impact sa ato ang lives, no? Nga kung makahimo kuno ka ang solution i-cut out, no? How seriously
are you taking it? Grabe mo nang balaod nga. Bisa sa atong Pilipinas natay balaod nga. Kanatong gipakuan katong environmental nato nga kuan, brag kamay ra siya nga balaod no, brag dira kay siya mag-ipik pero at least na balaod siya. Para nang gihatag sa Ginoo no nga balaod nga i-pluck it out nimo kung naka-open ka, no? Sa atong gobyerno wala man na siya kuan inana no, pero sa Ginoo diri nga ipa-pluck it out gani no. Pero dili na siya literal ha. Pero naagi pagpanalipod sa balaod nga dili nimo siya ma-open. Diba nabatay Safe Spaces Act, no? Sa mga babae ang ato ang balaod sa isa pa na ilang balaod sa babae, no? So naapod na siya, no? So mao po na ang serious gyud nga pagpanalipod sa Ginoo sa mga little ones nga adunay faith sa iya, no? Nalabi pa nakakoso sa Istanbul sa iya tungod sa imong pagipit-gipit, no? Ne-backslide siya, bantay ka. Di ba, no? Misa nga, kalisod ba aning nag-alagad tas Ginoo tamay-tamay na minunta may pagdiata mag-alagad. Di ba, no? Bantay ka, no? Kay bisan pag dili ka Kristohanon pero ang usa ka Kristohanon imong gi paluyan nimo, no? Nga naa siya faith sa Ginoo, no? Na ano ba siya ko ano nga i-pluck it out nimo. Cut it out, no? Kay mao to iyang pagpangabugar, no? Atong natun-an ba ang pagbugar sa Ginoo unsaon niya pag depensa sa mga gimpang open, labi na gyud sa na ay faith sa iya little ones, no? So out nga makuha nato ni serious nga matter, no? Nga ato ang balaod karon sa stronghold in my relationship with God. So nga ato ang stronghold ang Ginoo, no? O ato ang nakuha ang ato ang natun-an karon ang balaod nga thou shall not open, no? Kay ang Ginoo ang depend, no? Kanato, no? Didto kuno sa iyahang hukmanan. So diha kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong. Magampo kamo sikit nga presaling nga prayer Paul o ato ning pagkatakopan pinagi sa pagampo. Nagapasalamat na usab kami kanimo Diyos nga labing gamhanan diin amo natun-an ang stronghold in my relationship nga ikaw gayud nagapanalipod sa imuhang mahinigugma nga adunay little feet or little ones nga adunay feet kanimo amahan nga kung kinsa katong maga-open ikaw gayud adunay mga parusa paan adunay ikaw pahimangno nga makalikay ang maparusahan amahan. Amo kini gipaabot nga mga pagpasalamat diha kanimo amahan kay ikaw ang Dios nga naa sa kahitasan pagabalaanon gayud ang imong ngalan o ang imong gingharian sa kanunay kami nagahandom amahan. Og matuman gayud ang kabuton pagabuhaton imong kabuton dinhi siyuta maingon sa langit. Ang kalanon sa matag adlaw amo kanunay gikinahanglan amahan sa pisikal ug sa espiritual ang knowledge and wisdom sa pagsabot sa imong mga pulong. Og pasaylo kami sa kami usab makapasaylo sa nakasala kanamo og sa proteksyon sa kanunay among giampo amahan. Ngayo kami tugyan sa panulay hinualuwas sa kami og among alauman ang mga katubagan sa pag-ampo tungod lamang sa ngalan sa gahom sa among personal nga manluwas ka si Jesus nga anaa gayod sa gingharian sa gahom og sa himaya hangtod sa kanturan. Amen. Buhay na itong benediction. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the Abba, the God of gods and the Lords of lords and the kings of kings, to God all be the glory and God bless us all. Dagasalamat usab sa iyong pagpinakusin ito manon pagpalandog sa iyang pulong ko tayo tagabing mga kinin yung Bible study and sense study the words Martin lesson karon.
kami yan bigada kasi sa octology lesson kay part sa atong textology na itong synthesis live day or the review of the week last year kita alayon sa ato ang last na kita kasi mana karon ng Monday nakita series sa ato ang Hub channel ay kita man to kang sa Jesal Saydonog ato ang F-Camp nato na yung kasi mana mga pag-ampo ninyo ang gikinahanglan o usab so Anton na usab ninyo ang Diyos mga palang imadas nandalay ko ng Diyos